Akala ng marami, kapag ang isang basketballista sa Pilipinas ay nagretiro na o tumatanda na, dahan-dahan na ring naglalaho ang kanyang kinang at kasabay nito ang pagkaubos ng kanyang naipong pera. Pero ibahin ninyo ang tinaguriang the face of the PBA. Sino ba ang mag-aakala na ang isang batang tubong Escalante, Negros Occidental, na dating nagtiyaga sa saging na Saba bago maglaro, ay may hawak na paldo-paldong kayamanan ngayon? Hindi lang basta milyon, kundi daan-daang milyong piso. Totoo nga ba ang mga balita? Paano nga ba naging ganito kayaman si Big Game James Yap? Sa videong ito, hihimayin natin ang bawat sentimo, ang bawat negosyo, ang mga naging kontrobersya sa pera, at ang kanyang bagong buhay na hindi lang marangya, kundi puno ng kapangyarihan. Para maintindihan natin kung gaano kayaman si James, balikan muna natin kung saan nagsimula ang pagdaloy ng milyones sa kanyang bulsa. Noong pumasok siya sa PBA noong 2004, alam na ng lahat na siya ang susunod na superstar. At sa PBA, kapag ikaw ang poster boy, automatic na ibibigay sa iyo ang maximum salary cap. Sa rurok ng kanyang karera sa Pure Foods franchise, si James Yap ay sumasahod ng maximum na halos 420,000 hanggang 500,000 pesos kada buwan. Isipin mo, sa loob ng 12 taon niya sa Pure Foods, sa sahod pa lang ay daan-daang milyong piso na ang pumasok sa kanya. Hindi pa kasama diyan ang mga winning bonuses o championship bonuses. Tandaan natin, si James Yap ay isang 7-time PBA champion at 2-time MVP. Kada kampyonato may ulan ng bonus mula sa management. Pero alam niyo ba kung saan talaga galing ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pera noong siya ay naglalaro pa? Hindi sa sahod, kundi sa endorsements. Si James Yap ang naging mukha ng liga matapos magretiro si Alvin Patrimonio. Mula sa sapatos, shampoo, energy drinks, noodles, hanggang sa mga clothing brands, ang mukha ni James Yap ay nasa bawat billboard sa EDSA. Ang isang endorsement deal ng isang tulad ni James Yap noon ay pumapalo sa 5 milyon hanggang 10 milyon pesos kada kontrata. Kaya bago pa man siya lumipat sa Rain or Shine o Blackwater, secured na ang kanyang kinabukasan. Maraming lumalabas na balita na kaya raw mayaman si James ay dahil nakahuthot o malaki ang nakuha niya sa settlement kay Chris Aquino. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Ayon mismo sa mga lumang panayam at legal na dokumento, binuwelta ng kampo ni James Yap ang mga akusasyong ito. Sa katunayan, bago pa man sila tuluyang naghiwalay, may sarili na siyang pera. Nang pirmahan ang kanilang financial settlement, lumabas ang balita na may mga milyong ibinayad si Chris. Pero ayon kay James, ito ay tamang hatihan lamang ng mga ari-arian na naipundar nila habang sila ay kasal, kung saan may ambag din siya gamit ang sariling pawis at lakas sa PBA. Ayon sa mga ulat, hindi naging interesadong habulin ni James ang personal na yaman ng pamilya Cojuangco Aquino. Ang perang hawak niya ngayon ay bunga ng sariling diskarte. Dito tayo mamamangha kay James Yap. Karamihan sa mga atleta, kapag natapos ang career, nalululong sa luho at nababangkarote. Pero si James, maaga pa lang ay alam niyang hindi habambuhay ang lakas ng kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang pera para magtayo ng mga lehitimong negosyo. Isa sa pinakaunang sikat na negosyo ni James ay ang pagiging kasosyo sa pagbebenta ng mga Italian-made scooters tulad ng Vespa, Piaggio at Aprilia. Alam niyo ba na sa loob ng wala pang isang buwan noong binuksan ito, nabawi na agad niya ang kanyang kapital at kumikita na agad ng malaki dahil sa kanyang impluensya? Ang mga mayayaman niyang kaibigan at fans ay sa kanya bumibili. Pagdating naman sa real estate, tahimik ngunit agresibo si James. May mga pagmamay-ari siyang mamahaling condo units sa mga prime location sa Taguig at Makati. Bukod pa rito, may mga lupain at ari-arian din siya sa kanyang probinsya sa Negros. Naging kasosyo rin si James sa ilang mga sikat na resto bar sa Metro Manila na naging paboritong tambayan ng mga kapwa niya atleta at artista. Hindi lang yan, kilala rin si James bilang isang car enthusiast. Kung titingnan mo ang kanyang garahe, makikita mo ang mga naglalakihang SUV tulad ng Mercedes-Benz G-Wagon, mga sports car at mga customized vans. Ang mga sasakyang ito ay hindi lang basta luho, ito ay mga asset na nagpapatunay na ang kanyang cash flow ay hindi natutuyo.
Noong pumasok ang taong 2022, gumawa ng isang malaking desisyon si James Yap na lalong nagpatatag sa kanyang estado sa lipunan, ang pagpasok sa politika. Nanalo siya bilang konsehal ng unang distrito ng San Juan City. Dito na pumasok ang bagong yugto ng kanyang yaman. Sa politika, hindi lang pera ang hawak mo, kundi kapangyarihan at network. Ang pagiging konsehal ay nagbigay sa kanya ng access sa mga malalaking negosyante at maimpluwensyang tao sa bansa. Bagamat naglalaro pa rin siya paminsan-minsan, ang prioridad niya ngayon ay ang kanyang mga constituents. Kamakailan binalita ng kanyang fan club na nagpapahiwatig pa rin siya ng posibleng pagbabalik sa PBA sa edad na 44. Bakit niya gagawin yun? Hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil sa purong pagmamahal sa laro. Sa puntong ito ng kanyang buhay, si James Yap ay masasabi nating set for life. Ang kanyang partner na si Michaela Catsola, na may malalim na background sa banking at finance, ay malaking tulong din sa pag-manage ng kanilang yaman. Kaya naman, ang kanilang pamilya ay namumuhay sa isang napakamarangyang subdivision at nagagawa nilang mag-travel sa iba't ibang bansa, partikular na sa Italy, kahit kailan nila gustuhin. Higit pa sa pera, ang tunay na tagumpay ni James ay ang kanyang transisyon. Mula sa pagiging man of many moves sa loob ng court, naging isang man of business siya sa labas nito. Hindi siya naging biktima ng retired athlete syndrome. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kasikatan bilang pundasyon para sa pangmatagalang seguridad. Mula sa simpleng probinsyano na nangarap lang mag-shoot ng bola hanggang sa maging mukha ng Philippine basketball. At ngayon, isang matagumpay na negosyante at mambabatas, ang kwento ni James Yap ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi lang sinusukat sa kung gaano kalaki ang kinita mo noong nasa rurok ka pa ng tagumpay. Sinusukat ito sa kung paano mo ito pinangalagaan, pinalago, at kung paano mo hinarap ang bawat pagsubok na dumating sa iyong pintuan. Kaya naman hindi nakapagtataka na hanggang ngayon, kapag narinig mo ang pangalang James Yap, hindi lang million moves ang maalala mo, kundi ang isang milyonaryong imperyo na kanyang itinayo gamit ang sariling diskarte, talino, at walang humpay na pagsisikap. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan at tagumpay na ito, ano nga ba ang tunay na aral na mapupulot natin sa buhay ni James Yap? Hindi ito tungkol sa dami ng sasakyan sa garahe o sa laki ng nakapaskil na net worth sa mga pahayagan. Ang tunay na kwento ay matatagpuan sa disiplina. Napakaraming atleta ang nalulula sa ilaw ng kamera at sa bilis ng pasok ng pera. Kaya naman pagdating ng panahon ng paglubog ng kanilang kasikatan, wala silang ibang mapuntahan kundi ang hirap. Si James ang nagsilbing kontra-narrative sa trahedyang ito. Ipinakita niya na ang basketball ay hindi lamang laro, kundi isang entablado, isang pagkakataon para magtayo ng pangalang magtatagal kahit wala na ang bola sa iyong mga kamay. Ang kanyang paglalakbay mula sa Escalante hanggang sa mga bulwagan ng San Juan ay isang paalala na ang yaman ay hindi basta dumarating. Ito ay hinuhubog. Ang bawat endorsement, bawat negosyo at bawat desisyon sa politika ay bahagi ng isang mas malaking blueprint. Hindi siya nakontento sa pagiging superstar lamang. Inunawa niya ang halaga ng pag-i-invest, ang kahalagahan ng tamang koneksyon, at higit sa lahat ang kakayahang makinig sa payo ng mga taong mas bihasa sa pananalapi, tulad ng kanyang partner na si Michaela. Kaya para sa mga kabataang nangarap na maging susunod na James Yap, huwag ninyong tignan ang kanyang buhay bilang isang checklist ng luho. Tignan ninyo ito bilang checklist ng pagkakataon. Ang basketball ang nagbukas ng pinto, pero ang kanyang karakter at talino ang nagpanatili sa kanya sa loob ng silid ng tagumpay. Si James Yap ay hindi lang basta alamat sa court. Siya ay isang buhay na patunay na sa tamang diskarte, ang kinang ng isang bituin ay hindi kailangang kumupas. Sa huli, ang legacy na iniiwan ni James ay hindi lamang mga tropeo o championship rings. Ito ay ang aral na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging big game sa sarili nating larangan, basta't handa tayong magtrabaho, magplano at magpatuloy sa kabila ng anumang hamon. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong malalim na pagsusuri sa buhay ng ating mga idolo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli.